Agosto na naman sa susunod na buwan, kaya yung mga nahihirapan mag-form ng Filipiniana sleeves, ito na yung pinakamadaling paraan para masundan. Una, kukuha ka ng karton na may sukat na 4 and 1/4 by 10 inches. Yung lapad, 4 and 1/4, tapos yung taas is 10 inches. Pagkatapos, kuha ka ng pampatigas na yung crinoline na cloth. Tapos itupi, yung sa pagtupi, measure ng 2 inches for pocket sa stiffener. Ito yung ginagamit ko karaniwan sa mga pang Jaconesa na sleeves, kasi mas maganda kasi yung matigas yung sleeves niya. Yung sleeves kasi yung highlight sa Filipiniana. Kaya mas maganda kung yung cloth natin, lagyan natin sa ilalim ng crinoline para maganda na yung tayo bago natin lagyan. Insert ng mas matigas pa na materialis tulad ng acetate at styrene. Naka-fold nitong crinoline para balance yung dalawang side. Kung naalala ninyo yung ginawa nating molder, ito yung half ng molder. Ganito siya, paano siya kukunin. Yung sa may dulo at saka dulo, babawasan natin yan. So, sa pinakadulo ng side, sa may taas, magsusukat tayo ng pang-curve. Tapos yung bawas, yan na yun ang ibabawas. So, una natin gagawin, sukat tayo ng 2 inches sa isang side. Tapos, 2 inches naman sa kabilang side. Pagkatapos, lagyan natin ng markings para madali nang magawa ang pagko-curve. Doon na natin siya i-curve. Katulad nitong molder, ayan, ganyan na siya. Sa pagko-curve, pwede ka gumamit ng French curve. Pwede na rin kung sanay ka mag-curve. Direct mo na siya i-curve. Markings mo na lang ng telochok. Tapos yung sa pinaka-curve, 1 3/4 kung susikatin mo yan para madali ng guide. Pwede rin 1 1/2 kung gusto mo medyo square type yung pagka-curve niya sa dulo. Tapos yung sa dulo, tapos sa gitna naman, yun naman ang isa-slide natin pababa 1/2 inch. Tapos yung ginawa nating molder, yun ang itatapat natin doon sa pang-pocket natin sa stiffener. Yung center ng molder, dapat sa folded side siya itapat. Tapos sukat ng 2 and 1/4, huwag lang nating ito 1/2 kasi pagka magkatayo sa tela gamit yung crinoline is mag-a-add siya ng 1/4 kaya or 1/8. Kaya 2 and 1/4 na lang natin yung sukat natin yung para pang fold sa pleats. Yan, lagyan natin ng markings para sa pagkat dire-diretso na tayo. Tapos yung sa may pinakadulo, diretso na natin yung curve. Tapos yung 2 inches, yun na ang itutupi natin. Ganyan. Press na lang natin siya para form na siya kapag ginamit na natin yung isang lapat ng molder.
lagyan natin ng allowance na 1 inch para sa sewing allowance. Pagkatapos nun, i-cut na natin yung allowance sa gilid, nilagyan ko pa ng extra allowance. Kinat ko na lang yung pinakadulo. Naging 2 inches yung allowance pero kukunin natin yan kapag nagtatahi na tayo. Para gawin nating dalawa, iti-trace na lang natin doon sa crinoline para madali na. Mas maganda kung ipin siya para hindi siya gagalaw. Pero kung kaya mo naman siyang i-cut na walang pin, pwede na rin. Pero mas maganda talaga kung hindi ka pa sanay, ipin mo siya para hindi siya mag-iba yung yung sukat sa isang side. Magkapantay lang siya pag nakapin kasi hindi kumikilos yung tela. Tapos yung nakat na natin na crinoline, yun na rin ang iti-trace natin doon sa tela na gagawin nating sleeves. Tapos yung fold natin siya bago natin ilapat doon sa cloth para hindi siya mas mahaba. Tapos doon sa cloth, lagyan na lang natin siya ng allowance. Bali, mga 3/4 or 1/2 para doon sa may baba na side para hindi siya makikita ang crinoline sa ilalim kapag natapos na. Gamit lang talaga tayo ng center para yung balance ang bawat side ng ginugupit natin. Tapos i-trace natin sa tela bago natin i-cut. Tapat din natin sa center. Yung center kasi lagyan natin ng markings para mas madali. Tapos pagkatapos na siyang ma-trace, cut na natin yung tela. Bali yung kinakat ko na tela is double na rin yan yung sa magkabilang side para isang cut na lang. Pagka nag-cut ng tela, dapat mag-pin ka talaga sa tela kasi sa paggalaw-galaw natin sa pag-cut, hindi siya baka mas maliit yung isa or may managupit. Kaya dapat ipin talaga siya. Tapos sa pag-review, lapat natin yung dalawang side. Tingnan natin kung wala bang yung mas malaki yung isa. Kung mas malaki yung isa kasi tinupi natin yun, tanggalin natin. Cut natin sa side. Yan. Kikita rin naman yan kapag binuka natin yung tela. Pati yun doon sa crinoline. Kailangan pantay yung magkabilang side. Kasi pag ginawa na natin, maapektuhan yung overall na labas ng sleeves. Hindi kasi pwede na malaki yung isa, maliit yung isa. Dapat pantay siya. Sa pagbuo naman nito, marami na tayong video na nasa channel.